So, dito si General Jokno nahuli. So, ito. Tanan. Saan ba masarap kumain dito sa Rojas? Kasi medyo nagugutom na ako eh. Diba? Ang ganda ng view ko. Lang naman yung lahat. Parang maliwanag pa naman dito sa Rojas, ganyan. Sa kalagitnaan ng biyahe ko. Hey guys, magandang araw. My name is Buji and welcome to another vlog. Andito ako ngayon sa, di ko alam kung nasaan, pero nasa kalagitnaan ng daan sa Aklan dahil tayo ay uma-adventure. So, nagdala ko ng sarili kong helmet galing Maynila dahil gusto ko talagang magmotor at mag-explore ng probinsya ng Aklan. So, I am currently here in the middle of nowhere. Nagsimula yung adventure ko kaninang umaga sa Banga Aklan. So, siguro mga 20 minutes na akong nagmomotor from Banga Aklan. At ang target ko ngayon ay makapunta sa Rojas, Capiz. Kasi malapit lang yun. It's around 2 hours drive from Banga. Pero I want to take some time and mag-explore ako ng mga bayan-bayan dito sa Aklan. Siguro baka dumaan ako ng Altabas. Tapos titingnan ko kung makakapag-story time ako doon. Pero ngayon, habang binabaybay ko ang kahabaan ng kalsada na to, tatanong ko nga kung anong pangalan ng road. National Road? Ayan na pala yung coffee ko. This is the National Highway at habang binabagtas ko ang kahabaan ng National Highway ay nadaanan ko tong coffee shop na to, Lilus Garden Vietnamese Cafe. Ayan, ang nice no, sa Bangbang, Kalisa, Balete, Aklan. So, alam niyo naman ako, very reliant ako sa coffee. So, magkakape muna ako and then I will strategize kung ano yung gagawin ko ngayong araw. So, my coffee's here, and oo nga pala, may condensed milk yung yung Vietnamese coffee. Usually, black coffee lang talaga ako. Sarap. Tingnan mo, oh, may view din dito. Ang ganda. Ang ganda, oh. Tingnan mo. Oh, boom. So nice. Ay, may bike. Pwede po bumaba? Oo, may mga hardin at binibenta nila ang mga halaman na to. So, kung nandito kayo sa Aklan gusto nyo ng mga halaman, plants, pwede kayong dumaan dito sa Balete. Ay, tama. Pwede kayong dumaan dito sa Balete, sa Lilus Garden, magkape kayo at mamili kayo ng mga halaman. Hindi ko alam kung anong klase ng mga halaman na meron dito, pero ayan, papakita ko na lang sa inyo. Mamaya madulas ako eh, no? Eh, no? Boom. May puno ng saging. For sale kaya yan. Tapos, ayun, sa taas, yung coffee shop. Over there. So, meron parang overlooking din. Okay. So, adventure na tayo. Nagkape lang ako and at the same time, nagsulat para sa aking gagawing story time sa Altabas. Nag-decide na ako na pupunta ako doon. By this time na na-upload ko tong video na to, most likely ay na-upload ko na rin sa TikTok, sa Facebook at baka sa Instagram ang story time ko sa Altabas. So, ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow follow nyo na ako.
Hello! Nandito na ako ngayon sa Barangay Dalipdip sa may Altavas at papunta ako sa marker ni General Jokno. However, nalaman ko na wala palang signal. So, hindi ko alam, hindi ko magamit yung maps ko kung paano pumunta dun sa marker niya dahil gusto ko mag-story time dun. Pero, try natin magtanong sa mga lokal. Hello po! Diretso mo na yung kalsada. Doon sa dulo, joke mo yan. Jokno? Ay po yung camera ko. Mag-hello ka naman! Hello! So, ayun. Effective, alam niya. Kilala niya si General Jokno. And I guess dire-diretso lang daw ako papunta doon. So, this is... grabe, probinsya vibe. Ito yung entrance. So, ito yung National Highway. Dito ako galing, dyan sa road na yan. Tapos, nakita ko lang tong Dalipdip Elementary School. So, naisip ko, baka dito nga yun. And, merong Barangay Dalipdip. So, dire-diretso. Hello po! So, yan. Dire-diretsuhin ko lang siya. Yan. Time check, it's 10:45 in the morning. And, maaga pa. Siguro magla-lunch tayo sa may Capiz na. Pero, for the meantime, puntahan natin si General Jokno. Nakarating na ako sa marker ni General Jokno. So, dito si General Jokno nahuli. So, ito. Tanan! This is General Ananias Jokno. So, bakit merong marker dito si General Ananias Jokno? Siya ay isang general na taga Batangas na namuno during the Philippine, Spanish at Philippine-American Revolution. Nag-lead siya ng isang expedition mula Luzon papunta sa Visayas. And he is one of those leaders na nag-unite talaga sa Pilipinas. Na parang kung merong tinatawag na unity, isa siya sa mga successful na tao na kagawa nun. Dahil napagbuklod niya ang mga Tagalog at mga Bisaya para sa iisang hangarin, ang kalayaan ng Pilipinas, para sa pagmamahal ng bansang Pilipinas. So, ayun, bakit meron siyang marker dito kung taga Taal, Batangas siya? Dahil during the Philippine-American War, during the Philippine-American Revolution, ay nasugatan si General Jokno habang nakikipaglaban sa mga puwersa ng Amerika. At dahil doon, nadakip siya. Dito siya sa lugar na to nadakip. And this is so nice. Very, very awesome piece of history. And to be honest, ngayon ko lang nalaman na meron palang ganitong lugar sa Aklan. At meron palang ganitong historical story sa probinsya ng Aklan. Tingnan nyo yung view from the marker. Yan. So, ito yung marker. Tapos, pagtingin mo dito, makikita mo ang mga kabundukan at mga parang dagat, lake, hindi ko alam. Going here, na-realize, tinan mo yung aso, nakatingin siya sa akin. Tinan nyo. Aso dun sa bahay. Nakita niyo ba yung aso sa may bintana? Na nasaan to nasa medyo mataas na lugar ako. Tapos, as in, papunta dito, naramdaman ko yung elevation. Nisip ko nga kung ibabike ko to. Grabe, hingal na hingal ako. Pero na-realize ko na, grabe no, imagine during the war, during the revolution, paano kaya nagkikita yung mga puwersa ng Americans or Spanish? Tapos, mga guerrilla, paano? May gumagalaw. Teka lang, may gumagalaw dun sa Aspen. Takot ako, wait lang. May gumagalaw, baka mamaya may umatake sa akin. Hindi, kailangan maging matapang dahil nasa harapan ko si... Di ba, madadapa pa ako? Dahil nasa harap ko si General Jokno. Anyway, nisip ko, dahil nasa tuktok to ng bundok, paano kaya nagkikita? Randomly, naglalakad lang yung mga sundalo. Tapos pag nagkita, awayan na. Tapos, and at the same time, iniisip ko, going up here, ang galing naman na
yung mga Tagalog soldiers, paano sila nakipag-communicate sa mga lokal ng Visayas na iba yung language? Nagsa-sign language kaya sila. So I guess that's one thing to research more about. Pero anyway, so this is the place and init. Time check, it's 12:24 na ng hapon. At nandito ako ngayon sa bayan ng Altavas dito sa Aklan. Dito ako nag-stop over muna ako bago ako dumire-diretso sa Rojas. Kasi I think this is an interesting town. Meron akong kaibigan na taga dito eh. Si Henry. Dinala na niya ako dito before. Tapos, yung kaibigan daw namin, hindi ko alam kung totoo to Pero, lolo daw yun, na, yung statua na yun, lolo daw yun ang kaibigan namin. Yung kaibigan namin na yun, na-meet ko siya sa cycling community. Classmate siya ni Marlo, ni Boodle Buddy, before, noong high school ata sila. Tapos, ayun. So, yeah, dito ako sa Altavas. Gusto ko sana mag-lunch sa Capiz, pero di ko alam kung dito na ba ako kakain. Gusto ko talaga mag-lunch sa Capiz. So, nag-stop over ako. Medyo 1 hour pa yung biyahe, papunta sa Rojas. So, titiisin ko muna yung gutom ko. Hindi pa naman ako sobrang gutom. So, tour muna tayo sa plaza, sandali lang. And at the same time, gusto ko talaga makita yung statue ng lolo ng kaibigan namin. By the way, yung pangalan ng kaibigan namin ay si Joao. At mamaya, hopefully, ma-meet natin siya sa Rojas. Kasi taga Rojas siya. So, this is the Altavas Town Plaza. Tapos, merong parang stage, tapos may mga gazebo, may mga nakatambay doon. And around the area, I think may mga stores, tindahan. Meron ding cultural center dito. Interesting. Ay, may basketball court. Alam ko na. Bili na lang tayo ng refreshing drinks. Diba? At may street food pa ata doon. Pero tingnan muna natin to. Sino ba to? Siya si Jose Cortez Altavas. Ang sinasabi nilang lolo daw ni Joao. Makabayan at mambabatas. Hindi ko mabasa kasi merong nakaharang na wreath. May nakaharang na flower. Ito yung town hall ng Altavas. Ang ganda. Very lumang building. Tapos merong modern playground. May street food. Sige. May nakita akong street food. So, kumain tayo. Merong kwek-kwek. Cheese stick. Ano po to, kuya? Cheese stick? Tapos may fishball, kikiam, siomay. And ano po to? Squid ball. Isa nga pong isang order ng cheese stick. Magkano isang order? 20. Isa po, 20. Tapos, isang itlog na rin. Paano with gutom habang di pa tayo nagla-lunch. Tapos may palamig. Well, wait lang po. Hello po. Pwede po isang buko pandan. Tinan mo, meron din silang Okay lang po ba? Nag-video ko. Sige po, isang order po. Sampung piso po. Bayad po. Cheers. Sarap. Refreshing. Tsaka isang itlog po, kuya. Ito na itlog ko. Kaya nagkwento sa Facebook. Sa? Yung sa Maynila. Yung Ako yun. Hello. Mag-hello ka naman sa vlog ko. YouTube pala to i-upload ko. Kaya kung suka, okay lang. Naka-follow ka ba? Saan ka naka-follow? Facebook? TikTok, hindi. Pero sa Facebook mo ako nakikita. Ito yung itlog. Sarap. Gusto ko pa ng suka. ASMR.
Hop. Ang lutong nung ang crispy nung balat. Try naman natin yung cheese stick. Bagong luto. Sarap. Nakapag street food din ako. Yun talaga isa sa mga gusto ko rin ginagawa eh. Kumain ng street food. Maski kapag nasa Maynila ako, yan ang mga trip kong ginagawa. Mag street food. Walang quick eh, pero pwede na. Apparently, grabe pala ang taas ng calorie ng kwek-kwek. Kala ko maliit lang yun pero mas mataas pa yung calorie dun kaysa parang isang order ng kwek-kwek sobrang malaki yung difference kumpara sa bumili ako ng isang boiled egg. Anyway, tignan nyo to, merong memorial dito sa may town plaza. Tapos kakaiba siya kasi according to this signage, 53 years ago, meron daw mga namatay na mga taga-Alvas Nons dahil sa isang election-related carnage noong October 19, 1971 na tinatawag na Kabugaw-Batan-Acan Massacre. So wala talagang full details kung ano nangyari, tungkol saan, para saan, pero kung alam nyo kung ano yung nangyari dito, comment down below. Tapos pag bumalik ako, baka pwede kong mas-story time. Ang tamis ng drink. Pero, refreshing naman. Hi guys, time check. It's 2:03 in the afternoon. At nandito ako ngayon sa Rojas City, Capiz! Yay! Nandito na ako, finally. After more than 1 hour siguro na pagmamotor mula sa Altabas, finally nakarating na ako dito sa Rojas City. At ang unang-una kong gagawin ay kailangan kong kumain. Ang problema, hindi ko alam kung saan masarap dito. Pwede akong pumunta sa SM para mag-fast food, aircon, pero nandito na ako ngayon sa Capiz eh. So, might as well go for something local. At dahil wala akong alam, magtatanong tayo. Tingnan niyo muna tong simbahan na to. Ang ganda. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng church na yan. Mamaya i-research natin. Tayo ay magtatanong kung saan pwedeng kumain. Kuya, excuse me po. Saan po kayo masarap kumain dito ng lunch? Bye-bye. Sa? Bye-bye. Sa Baybay? Oo, doon maraming seafoods doon. Seafood. Eh, paano yung good for one lang? Manginasal. Mang Inasal? Hindi yung wala sa Maynila. Wala po kayong suggestion? Sige po kuya, salamat. Nagwa-vlog pala ako. Hello. Ano pangalan niyo? Anthony po. Ha? Anthony. Anthony. May gusto ko ba i-shoutout kuya Anthony? Shoutout na sa lahat yung taga-Capiz. Yes, sabay po. Thank you. Oh my God. Saan ka tayo kakain? Gusto yun sa Baybay. Seafood. Kaya lang, maramihan yun eh. Nakakain ako doon. Excuse me po. Sorry po. Tatanong ko lang, saan kaya masarap kumain dito sa Capiz? Hello. Anong pangalan? Jasmine. Jasmine. Creator. Ha? Content creator. Nag-star sa mga horror. Yes, ako po yun. Hindi, pero ngayon nag-vlog ako sa YouTube. Saan ba masarap kumain dito sa Rojas? Kasi medyo nagugutom na ako eh. Hindi mo wala ka. Maloy. Sa Jollibee. Hindi, wala sa Maynila. Kanina sabi Mang Inasal meron sa Maynila eh. Ano wala na ko inabal. Wala, hindi mo alam. Street food. Mga street food lang alam mo. Okay, sige. Salamat. Thank you. So, I guess, it's up to, to me. Mag-igot-igot na lang ako para makitingnan kung ano yung meron. Gutom na ako. Nauwi nga ako sa may bahay-bahay kasi na-realize ko, o nga naman, nagtanong-tanong ako sa locals tapos sinabi niya, bye-bye. Tapos, di ko rin susundin. So, pupunta ako dito and chinek out ko. Yung pangalan nung lugar na kinakainan ko ngayon ay Bitoys.
nirecommend lang din to ng mga taong nakasalubong ko sa kalsada. And yung seafood nila ay good for sharing. And I don't wanna waste food. So, ang ending, umorder na lang ako ng pork barbecue. Tingnan niyo. Pero, ang maganda dito, nag-ano na rin ako, nag-semi-change outfit na din ako. Pero more than anything, tingnan niyo yung view ko. Ang ganda. Diba? Ang ganda ng view ko. So I guess dito muna ako. Papahinga ako. Magre-reapply muna ako ng sunscreen bago kumain. Tapos ayun. I'll enjoy my lunch. Sana makapag-story time ako dito sa Capiz. And then I'll meet my friend Joao for some coffee. And speaking of, may message ko pala siya. Okay, taste test natin tong pagkain. Taste test. ₱58 barbecue. Sarap siya. Grabe, gutom na ako. Sarap. Ano? Sige, tara. Ay! Taga dito kayo? Taga Barangay Dumulog. Hello po. Share daw kami Family niyo ba yun? Hello. Hindi ka namin naalala yung name mo. Talaga. Inisip muna namin. Ganun. Dito ako ngayon sa Baybay, sa may Roa City. Tapos, bago ko palang i-record, may nakakilala sa akin. Tara, picture po. Salamat po. Pahag. Pwede daw pahaga. Tirimi. Tirimi. Sa Banga po ako eh. Okay, 1, 2, 3. Okay. Nagana na po. Ay, salamat po. Thank you po. Thank you. Opo, yung friend ko, sila po yung may-ari ng Tabay. So, bibisitahin ko po siya ngayon. Tapos nag-story time ako. Nag-video lang ako, ganyan. So, eto. Tatanungin ko na sila dahil nandito na rin naman ako. Meron bang manananggal sa Capiz? Wala, manananggal. Di ba? Sabi sa inyo walang manananggal dito. Gawa-gawa lang yan ng mga tao. Wala. Yan yung story time ko tungkol sa manananggal. Ay, ang galing mo, may aeroplano. Nakikita nyo ba yan? Thank you po. Anong family nyo po? Anong pangalan? Campus family po. Ano po? Campus. Shoutout sa Campus family. Sige po, salamat po. God bless. Bye-bye. Dal-dal ko, sorry Sige po. Bye-bye. Nakakatuwa. Bye-bye po ulit. So, ayan. Ay, sige po, salamat. So, ito. Hindi siya na ako tuloy mag-vlog. So, anyway, tingnan mo yung nila, yung parang people's park nila. Ang ganda kasi, people hang out sa beach. Tapos, apparently pwede ka rin mag-rent ng kayak. Pwede kang mag-rent ng parang mga, mga gulong-gulong, ganun. Tapos pwede ka rin mag-picnic, kagaya ng ginagawa ng Campus family. Uy, natutuwa ako kay Mami, hinag niya ako. Wala lang. Ang saya. Alam nyo, ayoko kong yung camera kasi nahihiya ako eh. Actually. So, isang quick ikot lang bago ako bumalik dun sa motor ko at pupunta na ako sa Tabay kasi kapeng-kape na ako at gusto ko na rin mag-edit ng i-upload kong story time for today. Sa harap ng People's Park, merong mga street food. Ayan. Hello po. Pwede mong order ng Americano.
Ito yung mga lamumu, no? Tama ba? Ito yung lamumu? Galing. Nandito ba si Joao? Opo. Cool naman na ito. Sige, saan ba siya? Opo. So, ikaw lang? Ako lang. Ikaw lang? Nagmotor lang ako eh. Nag-best adventure lang ako. Hindi galing. Ha? Saan galing? Ako sa banga lang. Okay, ito pala yung tabay. Si Joao, yung minute ko kanina, siya yung may-ari nito. Mamaya, magkikwentuhan pa tayo sa kanya, pero mag-edit pa kasi ako ng video. Hindi ko naman in-expect na nandito na pala siya nakatambay. Pero quick, papakita ko sa inyo habang may araw pa. Ito yung tabay. So, dati, nung huli akong pumunta dito, ano lang siya, coffee shop lang siya. Pero ngayon, apparently, meron na siyang pizza place. So anyway, ito yung tabay pagka may mga, ayan, di ba? Gandang hangout place. Super okay siya. Pero, gusto ko makipag-banding pero kailangan mo na mag-edit. Diba? Ang ganda ng vibe, di ba? Kaya gusto namin tumambay dito eh. Pero kailangan i-judge mo sa yung mga project. Like, Tignan mo to. Ang galing oh. Na-meet ko yung artist nitong sculpture na to. Kanina katambay namin. Hindi ko na na-vlog. Pero, tapos, interestingly, nandito rin si Cyrus tsaka yung girlfriend niya. yung sa may Rojas sa atin. Tsaka ito si Joao. Okay lang ba? Nag-video ako. Lang, sa may Rojas sa atin. Hey guys, quick story time lang bago ko i-end yung vlog kasi grabe na experience ko. Parang straight from horror film. Pauwi na ako kasi nakatambay ako sa may Tabay Baybay. Tapos, mga alas 7 na yun ng gabi. Nakatambay ako sa Tabay Baybay. Tapos kasama ko yung mga friends ko. Sakto na meron akong friends from Manila na nasa Roas din. Bigla lang kaming nagkita. Papunta sila dun sa Tabay Baybay. Tapos, naka-hangout ako kasama ko si Joao. Siya yung may-ari nung Tabay Baybay. So, napasarap yung kwentuhan namin. Definitely, napasarap talaga yung kwentuhan namin. Hindi ko na malaya na alas 7 na pala ng gabi. Tapos, bigla akong tinawagan ng nanay ko. Sabi niya sa akin, huwag na raw akong umuwi. Mag-check-in na raw ako sa hotel. Kasi, delikado na raw. Madami daw mabibilis na bus. Tapos, madilim na. Kung ano-ano pang sinabi niya. Sabi ko, hindi, uuwi ako. Kaya kong umuwi. Nakauwi na naman ako dati galing from Capiz papunta ng Aklan ng gabi at nakamotor. Sabi niya, basta wag ka munang umuwi. Pero matigas yung ulo ko eh. So sabi ko, sige, uwi na lang ako. Basta uuwi ako. Hindi na ako nag-message sa kanya. So nagpaalam na ako dun sa mga kaibigan ko. Tapos, drive ko na yung motor. Nung una, okay lang. As in, parang normal lang naman yung lahat. Parang maliwanag pa naman dito sa Rojas, ganyan. Sa kalagitnaan ng biyahe ko, biglang umulan ng sobrang lakas. As in, sobrang lakas. Yung tipong nakakatakot na yung ulan. Tapos, wala na akong makita. Parang naging invisible na yung kalsada. So, ang ginawa ko, huminto ako sa isang restaurant. Sa isang coffee shop. Di ko alam kung coffee shop o restaurant. Basta huminto ako sa isang restaurant. Huminto ako sa isang restaurant para mag-check ng hotel na pinakamalapit. Yung pinakamalapit na hotel kung saan ako nakatambay. Yung pinakamalapit na hotel kung saan ako nakapwesto. Tapos may nakita akong hotel. Sabi ko, okay na to, ganyan. Kasi hirap na talaga magmaneho nun eh. So, ginawa ko, pinuntahan ko gamit yung Google Maps. Gusto ko pa sana mag-record pero grabe, sobrang lakas na ng ulan kaya hindi ko na nagawa. Pagdating ko dun, tapos siguro nakailang ulit ako, sabi dun sa Google Maps, nandun lang daw yung hotel. Pero pagtingin ko, parang lumang bahay. Tapos, sarado, walang parang hindi siya hotel. Parang siyang horror house. Tapos parang paikot-ikot ako. Kasi nga parang sabi ko, hindi, imposibleng yun yung hotel. Tapos parang ayoko na maghanap ng iba pang hotel. Ganyan. Hanggang sa na-realize ko na parang, baka mamaya pinaglalaruan ako ah. So ang ginawa ko, dumire-diretso na lang ako. Bumalik ako ng baybay para lang, sabi ko, sige bahala na, dire-diretso ko na lang to. Tapos kung ano yung unang hotel na makita kong bukas, doon na lang ako pupunta. Luckily, meron ako nakitang isang hotel. At ito yun, kung nasan ako ngayon. At mukhang safe naman. Sana. Pero kailangan ko lang umuwi ng maaga bukas. Kasi
pupunta ako ng Malay at wala na akong ibang damit. So, ayun lang ang story time ko. Grabe talaga, medyo natakot ako ng konti. Pero, ayun. Good morning. Yesterday, ako ay na-stranded dito sa Capiz. Bakit? Dahil umulan ng sobrang lakas. Tapos, natakot na akong magmotor pabalik ng Aklan. So ngayon, time check, it's 5:58 in the morning at ako ay babalik ng Banga Aklan para kumuha lang ng gamit, magbibihis ako at pupunta naman ako sa Boracay. Meron kasi akong friends na nandun and nag-decide kami na mag-meet kami ngayong araw for lunch merienda. So, sana umabot ako. Yung biyahe mula Rojas papunta sa Aklan ay yung biyahe mula Rojas papunta dun sa bahay namin. Yung biyahe mula dito sa Rojas papunta sa bahay namin dun sa Banga. Yung biyahe mula Rojas papunta dun sa bahay namin sa Aklan is around 2 hours. Tapos from our house papunta sa Boracay siguro mga 2 hours including na yung ferry. So, ayun. It's a very good morning. Ready na ako magmotor pero syempre dapat careful pa rin tayo. Pero ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda ang Roa City ngayong morning. Tingnan nyo. Diba? Ang aliwalas. Ang refreshing. Over there, andun yung simbahan. Sana nga makapagkwento pa ako pero nagmamadali kasi ako. So, there's always plenty of time to go back naman. And I'm pretty sure babalik naman ako dito sa Capiz. So, tara, biyahe tayo. Meron akong stopover bago ako pumunta sa Aklan. This is the last town ng Capiz bago pumunta ng Aklan. So yung next town after this ay Altavas. Pero very interesting yung pangalan ng town na to. Ito ang Sapian sa Capiz. So stopover muna ako para gumawa ng konting story time. Pero tingnan nyo, ito talaga yung pangalan niya. Nandito ako sa town plaza nila. Napakaganda, napakalaki. Tapos may nagja-jogging doon. Tapos ito yung pangalan niya, Sapian. Very quiet. So ito yung municipal hall. Tapos ito yung malaking sign nila. Tapos over there, makikita nyo ayun yung church. Tapos ayun yung eskwelahan. Magki-quick tour lang muna ako. So kung titingnan ninyo, ito na siya. I swear, ito talaga yung pangalan niya, Sapian. Ayan o, di ba? I love Sapian. Tapos, merong mga figures ng isda sa likod. Apparently, sabi nung isang estudyante na nakausap ko kanina, ang ibig sabihin daw ng Sapian is parang abundance of seafood. Kasi in Filipino, para sa mga Tagalog, pag sinabi mong Sapian, ito yung parang may sumasapi sa'yo. Para sa mga Tagalog kasi, kapag sinabi mo na Sapian or Sapi, ibig sabihin parang merong nagjo-join na ibang elemento sa katawan mo. Not necessarily bad, pwedeng good thing yun. So, ayun. Ay, may isa pang church dito. Interesting. It's a very small town. Time check 7:25 na. Sana hindi ako malate sa appointment ko sa Boracay. Pero meron pa akong gusto ipakita sa inyo. Pag dinadaanan mo yung town na Sapian, makikita mo talaga na very distinct na merong mga parang arko. I think pag may fiesta sila, ginagawa nila ito. Hindi ako sure yung mga taga Sapian dito or mga taga Capiz. Kung alam nyo, comment down below kung bakit parang merong mga float dito sa daanan ng yung mga float na to, mga different festivals in the Philippines.
So nakita ko merong panagbenga, may tuna festival ng Jensan, may panagbenga ng Baguio, merong kadayawan ng Davao. Hindi ko alam kung makikita nyo mismo yung ano. Ayun o, merong Pintados Festival. Ito panagbenga. Ayun o. Meron siyang arko ng panagbenga dito. Tapos, dito naman, Pintados. Tapos, dun naman, sa dulo na yun, Tuna Festival. Basta ang ganda. Diba? Ayun o. Ayun o, may mga arko, different arko. Iba't ibang arko na gawa ng mga iba't ibang barangay dito sa PN Capiz. So anyway, mabalik na ako sa Aklan. Mag-freshen up na ako. Sobrang nag-enjoy ako na magmotor mula sa Banga, Aklan, papunta sa Roas, Capiz, tapos pabalik sa Banga. Ang dami ko ring natutunan in terms of history, in terms of ganda ng Capiz, and at the same time, enjoy ko lang talaga yung biyahe. Sobrang saya ko din na nakita ko yung mga kaibigan ko sa Capiz. At madami akong gusto pang puntahan sa mga susunod na chances na makabalik ako sa Panay. Maraming salamat for watching my vlog. Sana ay nag-enjoy kayo. And don't forget to comment kung meron kayong mga napansin at kung meron kayong gustong sabihin. I really will appreciate those comments. Thank you very much. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. And don't forget to share this video. Again, ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi niyo pa ako follow, i-follow niyo na ako.